Kaya na po, tuloy-tuloy ang pag-iyakan ng mga DDS, lalo na itong mga senators natin, mga Duterte senators. Kaya naman pala, kursigido sila doon sa online voting na kanilang itinutulak. Pero bago po natin pagpatuloy ang isang shoutout po muna tayo kay Pempe Santiago ng Los Angeles at kay Norly and June Magsino ng Las Vegas, Nevada. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at panonood sa Usapang Tito Man. Okay, kanina lang po naglabas na ang Sandigan Bayan 2nd Division ng warrant of arrest laban kay Jinggoy Estrada sa kasong graft. Inilabas na rin ang hold departure order laban sa senador. At kasabay po niyan, Senator Jinggoy Estrada now on his way to the Sandigan Bayan to post bail for his graft case before the 2nd Division. Sabi po yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. At siguradong by this time maipost ang video to, nakapost na po ng bail si Senator Jinggoy Estrada. Pero nagtataka po yung ibang netizens natin. Akala ba natin non-bailable yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada? Okay, ang pagkakaalam ko po kasi, dalawa yung kaso ni Senator Jinggoy. Yung isa, graft. Yung isa, plunder. At yung graft case po is bailable. Yung pong plunder ang hindi. Ang lumabas pong warrant of arrest para po doon sa graft case. Lalabas din po yung warrant of arrest for plunder in the coming days. So yan po yung dahilan kung bakit porsigido itong mga Duterte senators na isulong yung online voting. So lahat na lang idinadahilan ng mga Duterte senators para ma-justify kung bakit kailangan bigyan ng privilege itong si Senator Bato de la Rosa na makaboto online. Sabi pa naman ng pinakamatalinong senador ng majority bloc, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Pwede ba? Kayong mga kasamahan nitong si Robin Padilla dyan sa Duterte Block na yan, turuan nyo naman itong kasama nyo. Masyado na po siya pinagtatawanan ng sambayan ng Pilipino. Pero ang gera nga ba ay force majeure? Sabi po dito, war is widely recognized as a force majeure event because it is uncontrollable and unforeseeable. However, its mere existence does not automatically excuse you from a contract. To successfully involve force majeure, you must prove a direct causal link between the war and your inability to perform. O, kita nyo na. Ang dali naman mag-research eh. Okay, ang gera matatawag na force majeure. Kaya lang, kailangan mong patunayan kung ito ay direktang nakakaapekto sa trabaho ni Bato de la Rosa. At dapat meron proof of impossibility. You must demonstrate that the conflict prevents you from fulfilling your obligations. It is not enough that the war simply made your performance more expensive, inconvenient, or commercially unattractive. Ang layo naman ng gera sa atin. So, kailangan patunayan mo, Robin Padilla, na imposible na para kay Bato de la Rosa ang pumasok dahil lang sa gera dyan sa Middle East. At yung napipintong pagkadawit daw ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi pa ba naman ito force majeure? Ilang taon na ba yan conflict na yan between China and Taiwan? Nilusob na ba ng China ang Taiwan? Hindi. So ano yung napipintong pagkadawit? Pwede ba, Robin Padilla, soluhin mo na lang yung pagiging bobo mo? Huwag mo na kaming idamay. Magbibigay ka ng information, mali-mali naman, para lang pumabor dyan sa itinutulak ng online voting ni Bato de la Rosa. Hindi naman kami gago para maniwala sa pambobola ninyo. Sabi pa ni Robin Padilla, hindi kagustuhan ni Bato ang hindi pumasok. Hindi kagustuhan ni Bato ang hindi pumasok. Pero nung kailangan niyang bumoto para maiupo si Alan Peter Cayetano sa Senate presidency, nagpauto siya kay Cayetano. Diyan ulit ang gawin ninyo, utuin niyo si Bato na lumitaw at bumoto para sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi yun naman ang pinahabol ninyo eh.
ang makaboto si Bato de la Rosa sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. At o nga pala, hindi lang po para kay Sara Duterte yan. Kaya gusto nila ng online voting para mapanatili si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto bilang Senate President. Dahil kung kulang-kulang na kayo, malaki ang posibilidad na matanggal sa pwesto si Cayetano. So, wag mong sabihin na hindi kagustuhan ni Bato ang hindi pumasok. Sabi pa nga niya, di ba, nung sumipot siya sa Senado, nung wala ako, hinahanap niyo ako, tinatanong niyo ako kung bakit hindi ako pumapasok. Ngayon pumasok ako, nandito na ako, tatanungin niyo na naman ako, or something to that effect. Di ba? Kung talagang gusto ni Bato de la Rosa at hindi siya natatakot na mahuli, sumipot siya sa Senado. Wala nang kiyaw-kiyaw pa, ang dami-dami yung dahilan eh. Dahil sabi ni Robin, hanggat walang final conviction, hindi pa kriminal ang tao at dapat niyang magampanan ang mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan. Ayun naman pala eh, wala pang final conviction. O di sumipot siya. Ang tapang-tapang niya dati para sa si Digong eh. Kaya siya sasampalin yung ICC. Ngayon naman si Bato, bring it on. Hinamon pa niya si Trillanes na mag-serve ng warrant of arrest sa kanya. Naposasan siya. Ngayon tago-tago. Hindi pa pala final yung conviction eh. Eh di sumipot ka, harapin mo yung kaso mo, patunayan mo na wala kang kasalanan, at pag nangyari yan, baka maging hero ka pa, Bato de la Rosa. At para daw magampanan ni Bato yung mandato dahil number 3 nga siya sa boto, mas marami ang bumoto sa kanya kesa sa marami sa inyo. O, pinaringgan pa yung ibang mga nanalong senador. Mas marami daw ang naging boto ni Bato kesa sa marami sa kanila. Dahil si Bato, number 3 sa mga boto. Ikaw nga, nag-number 1 ka eh. Pero anong nangyari? Siguradong sising-sisi yung mga bumoto sa'yo. Buti na lang talaga, hindi ako bumoto kay Robin Padilla. Dahil alam ko, pag-aartista lang ang kaya niya. Kaya nga daw, sabi ni Robin Padilla, gamitin ang technology para patuloy siyang makapaglingkod. Oo, talaga, ginagamit ang technology ngayon para matuntun kung nasaan si Bato de la Rosa. So, huwag mong ipagmalaki yung mga boto ninyo. Binoto kayo ng taong bayan dahil hindi pa nila alam itong mga ginawa nyong kalokohan. Eh, nagkaroon ng probable cause ang ICC para isuwa ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. International court yan, hindi lang basta local court. Dahil kung dito yung ginawa, absuelto kagad si Bato de la Rosa. Believe you me. Kaya sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, lahat ginagawa ang dahilan para nang utuin ang taong bayan into believing na okay lang na kahit na wala si Bato, ay pwede siya mag-online voting. Eh, paano yan? Magiging sunod-sunod yung warrant of arrest ng mga Duterte senators at isa-isa silang makukulong. So, sino ang magbe-benefit? Sila pa rin. Sabi nga ni Amy Marcos disenfranchisement ng voters. Ilang milyong tao ang naghalal sa kanila. Mababaliwala yun if they are not allowed to participate sa Senado. O kita nyo, patuloy na nang gagaslight itong si Amy Marcos. Bakit ba hindi nyo matanggap na may ginawang kalokohan yung kapwa ninyong senador? Pero binoto ng taong bayan si De La Rosa hindi para magnakaw or pumatay o gumawa ng kalokohan. So ang gustong mangyari ni Amy Marcos, porque ikaw ay binoto ng sambayan ng Pilipino, baliwalain na yung mga kaso. Huwag nang kasuhan, huwag nang paharapin sa hustisya dahil lamang sa binoto sila ng taong bayan. Kaya itong si Amy Marcos puro fake news na lang. Tandaan niyo yung fake video niya dyan sa Senado kung saan sinabi niyang wala daw eleksyon sa 2028, kesyo term extension daw, kesyo charter change. Di nga ba't napahiya si Amy dahil mismong kaalyado niya si Robin Padilla ang pabor dyan sa charter change na yan. Itutuloy ang naging payo sa kanya ni President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, pinayuhan si Senator Amy Marcos na sibakin ang kanyang staff sa likod ng no election fake news. Sabi ni President Bongbong, she should fire her staff who gave her those information. Fake news is a corrosive influence in all sectors of society. If you are not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example. Totoo nga. Yan si Amy Marcos, hindi siya parte ng solusyon. Siya mismo nagiging problema. Paano? Panay ang pakalat ng fake news. Kaya tama itong payo ni President Bongbong. Si Santi, lahat ng kanyang staff, dahil puro fake news na lang ang pinapakalat ninyo. So itong sa online voting, ipaggigiitan talaga nila yan kahit na nagmumukha na silang tanga sa paningin ng taong bayan.
Isa pa tong si Senate President Alan Peter Cayetano. Aba, ipilit tayong inuuto. Sabi ba naman niya, huwag po natin bigyan ng kulay ang adhikain na maisulong ang batas na naglalayon na maipatupad ang online session and voting in case of absent or nasa ibang bansa upang sama-samang makapagdesisyon sa nakararami. O, kita ninyo? Ay, nako, kahit na anong gawin yung pang-uuto sa taong bayan, hindi na po kayo umuubra. Wala na pong naniniwala sa inyo. Dahil alam namin kung bakit nyo isinusulong yan para manatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, para hadlangan ninyo ang impeachment trial ni Sara Duterte, dahil si Sara na lang ang pag-asa ninyo. Lalo na at sunod-sunod na kayong mai-issuean ng warrant of arrest, makukulong kayo. Eh, paano kayo makakaboto kung kayo ay nakakulong? Hindi naman pwedeng work from jail. Kahit na si President Bongbong Marcos ay tutol po dyan sa panukala nila. Ayon po rito sa balita, mariing tinutunan ng Pangulo ang panukalang online voting sa Senado at iginiit na walang sapat na dahilan para payagan ito ngayon. Ayon kay President Bongbong, kung nais ng isang senador na makaboto sa mahahalagang usapin, kailangan itong personal na dumalo sa Senado. Binigyan din niya na hindi dapat payagang bumoto si Senator Ronald Bato de la Rosa kung hindi ito haharap sa sesyon. Kung importante sa iyo makaboto, dumating ka sa Senado. Diin pa yan ni Pangulong Bongbong. O, kasama si PBBM at ng karamihan mga Pilipino na hindi pumapayag dyan sa panukala ninyong bigyan kayo ng special treatment. Oo, kayo, kasi kayo ang makikinabang niyan. Lahat ng mga Duterte senators sa ilalim ni Alan Peter Cayetano. Hindi na uubray ang kalokohan ninyo. Itigil nyo na ang panggagago nyo sa sambayan ng Pilipino. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa panukala ng mga Duterte senators? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.